At ayan mga ka-crypto, balitang XRP po tayo ulit sa video na ito. At sabi sa ating unang balita dito ay market strategist says a giant XRP reset is coming. And here's why. Bago po tayo magpatuloy ay nais ko po munang ipakilala ang bagong channel ko dito na Pinoy Meme Coins. Sa Pinoy Meme Coins na ito, or sa channel na ito ay pag-usapan po natin lahat ng mga paborito nating mga meme coins katulad ni Shiba Inu, Dogecoin, Pepe at marami pang iba. Ayan, nag-umpisa po or ang dahilan ng kung bakit ko ginawa ang channel na ito ay dahil nagkaroon po tayo ng poll or botohan nitong nakalipas na araw. At ayan po, nanguna ang mga excited or pumayag or sumang-ayon na gustong magkaroon tayo ng hiwalay na channel para sa mga meme coins. Kaya yan, balikan na po natin ang ating balita. At ayan mga ka-crypto, nagbabalik ang kaba sa crypto market at marami ang nagtatanong. Ito na ba ang simula ng tuluyang pagbagsak ng XRP? Pero ayon sa mga market strategist, ang nakikita nating volatility ngayon ay hindi isang disaster, kundi isang giant reset na kailangan nating pagdaanan. Ayon po kay Levi Ritfield ng Crypto Crusaders, bumagsak sa XRP sa ilalim ng 100-week simple moving average. Sa unang tingin, nakakatakot ito. Pero kung babalikan ang kasaysayan ng market, tuwing bumababa ang presyo sa level na ito, hindi ito hudyat ng crash, kundi hudyat ng isang lasting bottom. Oo, imbis na matakot, ang mga veteranong traders ay tinitignan ito bilang huling yugto ng paglilinis sa market bago ang susunod na expansion. Ang 100-week average ay nagsisilbing salamin ng mga nakaraang bear market cycles. At ang kasaysayan ay madalas na nauulit. Ngayon ay kailan ba matatapos ang reset na ito? Base po sa timing ng mga nakaraang cycle at ang ugnayan ng 50-week at 100-week averages, tinatayang ang bottom o ang pinakamababang dulo ng XRP ay posibleng mabuo sa pagitan ng March at April 2026. Ibig sabihin, ang kasalukuyang nararanasan nating sideway movements at correction ay paghahanda lamang para sa isang bullish alignment. Kapag nag-cross ang mga averages na ito sa tamang direksyon, dito na magsisimula ang tunay na momentum shift. Hindi lang charts ang gumagalaw. Habang ang marami ay nagpapanic sell, ang global payments infrastructure at tokenization projects ay patuloy na lumalawak. Ang giant reset thesis ay sumalsalamin po sa isang pamilyar na dynamic dito sa crypto. Ito ang panahon ng maximum doubt o yung oras na parang ayaw mo na at ang eksaktong sandali bago magbago ang ihip ng hangin. Tandaan, ang analysis na ito ay base lamang po sa probabilities. Ang mga regulatory updates at saka institutional flows ang siyang magdidikta kung gaano kabilis ang pagbangon mula sa reset na ito. Ngayon, ang reset ba ay isang babala o isang oportunidad? Depende po yan sa iyong pananaw. Ang susunod na 2 buwan ang siyang magpapatunay kung susunod muli sa XRP sa kanyang historical pattern. Kaya manatiling kalmado at bantayan ang March to April window. At ayan, ang sabi naman sa balitang ito ay analyst to XRP holders, the coming pump will make us all rich. Mainit ang usapan dito sa mundo ng crypto ngayong buwan ng February. Matapos pong mag-post ang analyst na si Steph Crypto ng isang matapang na pahayag. Sabi niya, the pump will make us all rich. Pero, ano nga ba ang basehan nito?
Kaya pag-usapan po natin ang tinatawag na falling wedge sa weekly chart ni XRP. Sa technical analysis, ang falling wedge ay isang bullish reversal pattern. Ayan po ang kanyang ibinahagi na chart dito. Ayon po sa weekly chart ng Binance, ang presyo ng XRP ay kasalukuyang naiipit sa pagitan ng dalawang downward trend lines. Habang papasok ang presyo sa dulo o apex ng wedge, lalong kumokonti ang volatility. Ayan. Ngayon ay ano ang nakakatawa rito? Kasi habang naghihintay po ang marami, ang selling pressure ay unti-unti nang humihina. Kapag ang presyo ay lumabas sa upper resistance line, asahan po natin ang isang mabilis at malakas na pag-akyat. Ngayon ay gaano ba kalayo ang pwedeng itakbo or akyatin nito? Base po dito sa vertical scale ng chart ni Steph Crypto, ang projected move ay nakaturo po sa mid $4 range. Ibig sabihin malayo ito sa kasalukuyang price zone na nasa lower boundary pa lang. Dahil ito ay nasa 1 week time frame, mas may weight o bigat ang pattern na ito kumpara sa mga short-term charts. Ipinapakita nito na matapos ang mahabang correction phase, handa na sa XRP para sa panibagong impulse move pataas. Pero bago po tayo mag-celebrate, kailangan din nating pakinggan ang ibang boses sa community. May mga babala na higit 60% ng mga wedge ay pwedeng mabigo kung walang sapat na volume. Yan, 60% o 60%. Kaya naman, ang payo ng marami ay maghintay ng confirmation. Kailangan nating makakita ng malinaw na breakout na may kasamang malakas na buying volume para masabing valid ang pattern na ito. Emotional discipline ang kailangan habang naghihintay ng tamang hudyat. Ngayon, ang masasabi ko naman tungkol dito ay nanatili pa rin sa XRP sa loob ng wedge. Pero ang galaw nito ay tinitignan na ng mga whales at saka retail traders. Kaya magiging simula na ba ito ng inaasam na yaman o kailangan pa ng mahabang pasensya? Isa lamang po ang sigurado, ang breakout na ito ang siyang magdidetermina ng trend para sa buong taon. At ayan ang sabi naman sa balitang ito, XRP Ledger 2013 data tied to Elon Musk involvement. May pasabog na nadiskobre sa kasaysayan ng kripto. Isang lumang data mula sa XRP Ledger noong 2013 ang kumakalat ngayon at dahil sa isang pangalang hindi natin inaasahan. Totoo nga bang may kinalaman si Elon Musk kay XRP bago pa man sumikat ang Dogecoin? Ito ang mga resibo. Yan po siya, si Ginoong Elon Musk. Ang crypto analyst po dito na si Steph Crypto ay naglabas ng mga screenshot mula sa XRP Scan, ang blockchain explorer ng XRP Ledger. Dito makikita ang mga transactions noong November at December 2013. Isang taon pa lang matapos i-launch ang Ledger. Ang pinakakapansin-pansin, isang account na may label na Musk. Hindi lang basta small change. Yan, hindi lamang po yan basta maliit na pagbabago. May transfer po na 5 million XRP na direktang pumasok sa account na ito. At hindi lang si Musk ang bida. May kasama rin siyang mga accounts na may label na Asimov, Andreessen at saka Thiel. Mga pangalang dikit na dikit sa mundo ng big tech
at saka venture capital. Ayon po sa Ledger data, noong November 25, 2013, isang account na may kaugnayan sa Musk label, Musk label, ang na-activate gamit ang mahigit 16 million XRP. Kasunod nito ang sunod-sunod na transfer ng tig 5 milyong tokens. Para po sa mga hindi nakakalam, noong 2013, ang XRP Ledger ay gumagamit ng tinatawag na federation names o mga shortcut para sa mga wallet addresses. Pero dito nagkakaroon ng debate. Ito ba talaga ang The Elon Musk o isa lang itong fan na nilagyan ng label ang kanyang account? Dahil sa balitang ito, naghati ang opinyon ng mga netizens. Sabi ng iba, sana si Elon yan at hindi si Bob Musk lang. Habang ang iba naman ay seryosong tinanong ang authenticity ng screenshot. May mga nagsasabi pang ang baka worst Photoshop daw ito na nakita nila sa internet. Sa ngayon, wala pang independent confirmation na si Elon Musk nga ang nasa likod ng wallet na ito. Tandaan, sa XRP Ledger, sino man ay pwede pong mag-label ng kanilang account, kaya pwede mong pangalan ng Musk o JPM ang wallet mo nang walang proof na hinihingi. Ngayon, ang masasabi ko naman tungkol dito ay kung totoo man ito, ibig sabihin ay mahigit 1 dekada ng may link ang isa sa pinakamayamang tao sa mundo sa technology ng Ripple. Kung hindi naman, isa lang itong nakakaaliw na piraso ng kasaysayan ng crypto. Kayo, naniniwala ba kayong XRP holder na si Elon noon pa man? At ayan naman po ang napakatinding sunod na balita natin dito. Kung saan ang sabi rito ay this XRP cup and handle chart sets price for $60. Handa na ba kayo para sa mother of all patterns? Isang bagong technical outlook ang ibinahagi ng analyst na si CryptoBull. At kung tama ang kanyang prediction, si XRP ay kasalukuyang bumubuo ng isang dambuhalang cup and handle pattern sa monthly chart. At ang target ay isang nakakalulang $60. Ngayon ay ano nga ba itong cup and handle na ito? Sa monthly chart po dito ng Bitstamp, ayan, makikita ang isang malawak at pabilog na base o pundasyon na nagsisilbing cup ni XRP sa loob ng maraming taon. Pagkatapos ng mahabang pag-recover, bumuo ito ng isang maliit na consolidation o handle malapit sa upper boundary. Sa mundo ng technical analysis, kapag nabasag ang resistance ng handle na ito, ang measured move o ang itatalo ng presyo ay katumbas ng lalim ng cup. At ayon po sa kalkulasyon, ang lalim na ito ay nagtuturo diretso sa $60 or $60. Yan, importante po ang detaling ito. Kasi ang pattern na ito ay nasa monthly time frame. Ibig sabihin hindi ito mangyayari bukas o sa susunod na linggo. Ito ay isang long-term structure na nabuo sa loob ng halos 1 dekada ng accumulation at consolidation. Dahil monthly chart ang gamit, mas matibay ang pundasyon ng breakout na ito. Kapag ang ganitong kalaking pattern ay nakumpirma, ang resultang galaw ay kadalasang parabolic o yung halos diretso na ang pag-akyat ng presyo. Ngayon ay syempre, hindi po mawawala ang mga duda. May mga investors na nagsasabing, narinig na namin yan dati. Habang ang iba naman ay kontento na
kontento na kung umabot man lang sa $50 ang presyo. Normal lamang po ang skepticism dito sa crypto, lalo na't napakataas ng target na ito. Pero ayon po sa chart ni Crypto Bull, ang visual interpretation po ng XRP price action ay hindi nagsisinungaling. Ang structure ay nandyan at naghihintay na lang ng sapat na momentum para sa huling breakout. Ngayon ang masasabi ko naman tungkol dito ay ang $60 target dito ay nakadepende sa isang sustained breakout at sa pangkalahatang kondisyon ng market. Posible nga ba na si XRP ang magiging biggest gainer ng cycle na ito? Kung susundin natin ang classical chart principles, ang hudyat ay malapit na nating makita. At ayan, sabi naman sa sunod nating balitang ito, software engineer says CSA and Binance pull down XRP price. Here's how. Ang ganda na sana ng lipad ni XRP nitong mga nakaraang mga oras. Umabot na po siya sa $1.66 pero bakit biglang bumagsak sa $1.48? May mga eksperto na nagsasabing hindi ito natural na galaw ng market, kundi isang planadong pagpigil. Totoo nga bang may kinalaman ang Binance sa pag-ipit ng presyo ni XRP? Bago po tayo pumunta sa kontrobersiya, tingnan muna natin ang data. Ayon po sa software engineer dito na si Vincent Van Code, ang XRP BTC chart ay nagpapakita ng matinding buying pressure. Mula po sa 40 digits 2030 BTC, umakyat ito agad sa 40 digits 2190 BTC. Sinuportahan ito ng malakas na volume at stochastic RSI indicators. Sa madaling salita, bullish ang setup at handa na sana para sa susunod na leg up. Pero heto na ang plot twist. Sabi ni Van Code, magpapatuloy ang pag-akyat na ito hanggang sa hilahin na naman ito pababa ng manipulasyon ng Binance. Ngayon ay hindi lamang po si Van Code ang nakakapansin nito. Ang maging ang analyst na si Egra Crypto ay naglabas din ng report tungkol sa order book imbalance kay Binance. Nakita sa kanilang data na mas marami ang sell orders kaysa sa buy orders sa paraang tila organized dump. Ang structured sell pressure na ito ay ginagawa raw para takutin ang mga maliliit na traders o yung tinatawag nating weak hands para mapilitan silang mag-sell. Kapag nagpanik ang lahat, doon lang bumabagsak ang presyo kahit maganda ang fundamentals ni XRP. Sa kabila ng mga akusasyong ito, nananatiling matatag ang overall market structure ni XRP. Ang pullback mula sa $1.66 hanggang $1.46 ay tinitignan din ng iba bilang natural consolidation bago ang susunod na breakout. Sa katunayan, ang order book data sa kabuuan ng market ay halos balanse. Mahigit 52% sa bid side at 47% naman sa ask side. Ibig sabihin kahit may pressure mula sa labas, buhay na buhay pa rin ang interest ng mga traders kay XRP. May mga hula pa nga na sa loob ng 48 hours makikita natin ang isang major move na posibleng tatalo sa mga sell walls na ito. Ngayon ang masasabi ko po tungkol dito ay ang labanan ngayon dito sa crypto market ay hindi lamang po tungkol sa teknolohiya, kundi sa control ng liquidity. Mapigilan man ng mga exchanges ang presyo sa ngayon
Ang volume at demand ang magsasabi kung hanggang kailan nila ito kayang gawin. Kaya manatili po tayo. Kaya ang tanong po rito ay mananatili ka bang holder o bibigay ka sa pressure? At ayan mga ka-crypto, panghuling balita na po natin ito sa video na ito. Kung saan sabi rito ay what 1,000 XRP will be worth in 2026. Yan, ngayong taong po yan. Kung may hawak kayong 1,000 XRP ngayon, malamang tinatanong ninyo, sapat na ba ito para magbago ang buhay ko sa susunod na 2 taon? Ngayon pong February 2026, pag-uusapan po natin ang 3 realistic scenarios base po sa market dominance at saka historical data. Ano nga ba ang magiging halaga ng 1,000 XRP wallet natin? Kaya pasabog po tayo dyan. Ayon po sa analysis ni Steph is Crypto na naman dito, ang susi para malaman ang presyo ay ang total market cap ng buong crypto. Kung babalik po ang market sa dati nitong peak na $4.2 trillion na huling naabot noong taong 2025, magbabago ang laro. Sa kasalukuyan, sa XRP ay may market dominance na nasa 4%. Pero alam nyo ba na noong taong 2017, umabot ito sa 18.2%. Isipin po ninyo kung bumalik ang dominance na yan. Ang laki ng potensyal na nakatago sa ilalim ng mga chart na binabantayan natin. Ngayon ay simulan po natin sa conservative scenario. Sa 5% dominance at $4.2 trillion total market cap, si XRP ay aabot sa $3.45. Ang 1,000 XRP magiging $3,450. Pwede na, di ba? Kaya pasabog po tayo dyan. Pero kung titignan po ang strong bull case, kung saan aakyat ang dominance sa 9%, nakalahati lang ng record noong 2017, ang presyo po ay papalo sa $6.20. Yan. Dito ang 1,000 XRP ay magiging $6,200. Higit pa sa 4 na beses ang tubo mula sa presyo ngayon. At heto po ang pinaka-inaabangan ng lahat, ang most bullish scenario. Kung maibabalik ni XRP ang kanyang 18% dominance at ang market ay mananatili sa $4.2 trillion, ang presyo ay aakyat sa $12.41. Yan, $12.41. At ang 1,000 XRP ay magkakaroon ng halaga na $12,400. At kung ang total crypto market ay lumawak pa sa $8.4 trillion, usapang $20,000 na para sa bawat 1,000 XRP. Bagamat kailangan natin ng matinding patience, ang mga technical indicators tulad po ng monthly RSI ay nagsasabing buying opportunity pa rin ang nakikita sa kasalukuyang levels. Ngayon, ang masasabi ko naman tungkol dito ay syempre probability-based lang ang lahat ng ito at hindi po financial advice. Pero ang data ay hindi po nagsisinungaling. Kapag bumalik ang dominance, malaki ang itatalon ng bawat XRP na hawak natin. Kaya handa na ba tayong maghudol hanggang dulo ng taong 2026? At ayan mga ka-crypto, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Marami pong salamat sa panonood.